strategist, namumuna pa rin si Sara Duterte. It's all about 2028 kasi ang aga pa lang yung mga galawan, dahil ito ang iyong forte, mga pagposisyon ng mga kandidato para sa mga eleksyon. This is all about 2028. And with yung nag-aambisyon na maging presidential candidate against Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, obviously not in the running anymore. So magandang gabi po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video, at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman mga para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga sa pagpatuloy po nila sa paninira ni BP Sara, pero si BP Sara mga patuloy pa rin nangunguna sa survey. Siya pa rin ang nangunguna sa survey mga bilang isang presidential candidate sa darating na eleksyon sa 2028. So alam naman natin mga na ang mga Duterte ay maraming mga tagapagsuporta. So kitang-kita naman natin mga sa nakaraang eleksyon. So sinasabi po ito mga sa political analysis na si BP Sara pa rin ang nangunguna. At may video po tayo mga at ipakita ko po sa inyo. Bilang political strategist, namumuna pa rin si Sara Duterte. It's all about 2028 kasi ang aga pa lang yung mga galawan, dahil ito ang iyong forte, mga pagposisyon ng mga kandidato para sa mga eleksyon. This is all about 2028. And with yung nag-aambisyon na maging presidential candidate against Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, obviously not in the running anymore. Ang sinasabi ng iba, ayan, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte para sa mga Pilipino sa mga survey. Walang viable candidate yung administrasyon na lalaban sa kanya. Wala talaga right now, no? As of the present, 3 years is a long time politically. Nakita niyo naman how the fortunes of some politicians changed overnight. Yes. Overnight, nabanggit niyo na po si Speaker Martin. Si Speaker Martin siguro ilang tulog lang. He went from one of the most powerful political figures in the country. Biglang ilang tulog lang, pagising niya, galit na sa kanya yung tao. Bumaba na siya bilang speaker, yung kanyang mga general sa Kongreso, iniisa-isa, so nawalan siya ng ngipin sa Kongreso. So political fortunes can change overnight. 3 years is a long runway, pero right now, if we're talking about the here and now, napakahalaga po nung nangyari nung nagpunta si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa Senado. Nakita ka niyo naman kung ano nangyari doon. Ate para siyang may ketong pag pupunta siya sa Senado o sa Kongreso. Ngayon linalapitan na siya. Nagkakawag pa siya, maging Vice President niya. Maraming May. Pero Nung first 3 years ng administrasyong Marcos Jr., para siyang may ketong tuwing pupunta siya sa legislatura. Ngayon, nagpipilakan, posturing na. Posturing na. Lahat gusto magpa-picture, kulang na lang, sabitan lang sa pagita. So, this is the writing is on the wall. Pero Alan, dito pa before we run out of time, what happens the state of health of former President Rodrigo Duterte is in question. Some are saying na he's getting weak, in fact he's parang may dementia or whatever, although may mga nagsasabi okay naman for an 80-year-old. Worst case scenario, kung may mangyari sa presidente former president between now and 2028, is that going to be advantageous to Sara, or is that going to weaken the stronghold of the Dutertes? Well, hindi nyo na po siguro matandaan dahil 14 years old lang kayo ni Ma'am Ali at saka ikaw, Ma'am Patri. 14 years old lang siguro kayo nung nangyari yung yumao ang ating icon. So yun po mga si BP Sara pa rin ang nangunguna sa survey, kaya tinabakan si Martin Romualdez. Kasi mga itong si Martin Romualdez
may plano po itong tumatakbo na bilang isang presidente sa Pilipinas. Kung para sa akin mga par, kawawa po yung bansang Pilipinas kapag si Martin Romualdez ang maging presidente. Yun po ang totoo mga par. So hanggang dito na lang at maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.